Idol, paano ba magpa-change name or transfer if ang owner ay nasa ibang bansa? So ito naman ang katanungan na sasagutin natin sa video na ito, mga kaibigan, no? So, una kong tanong diyan, kaibigan, is kung hawak mo ba yung original na ORCR ng motor na nakapangalan po doon sa dating may-ari. So yan po ang number one na kailangan po natin kapag nagpa-transfer po tayo ng pangalan, no? Papalipat po natin sa pangalan natin. Pangalawa, mayroon po ba kayong deed of sale na ginawa? So, isa rin po yan sa requirement na hinihingi kapag nagpa-transfer po tayo ng pangalan sa LTO. So, kung may deed of sale po kayo, kaibigan, kung hawak mo rin yung original na ORCR, so wala ka pong dapat na ipangamba dahil yan po ang primary requirements na ipapatransfer po tayo. So, what if, siguro ang case nito, wala tong deed of sale, instinct ko lang, no? So kung wala po kayong deed of sale, so kaibigan, una na kita, hindi nyo po yan mapapatransfer sa pangalan ninyo. Dahil yung deed of sale po, kaya nga po may deed of sale, notarized po yan ng attorney, dahil siya po ang nagpapatunay o nagpapatibay na kayo pong dalawa ay nagbintahan ng motor na bininta sa'yo ng tao na to, na ikaw na yung may-ari ngayon. Ngayon, ano po ba ang requirements kapag wala pa kayong deed of sale sa mga hindi po nakakaalam? Kasi hindi naman lahat alam ito. So kung wala kayong deed of sale, kailangan po yan, kaibigan, ng tatlong photocopy ng valid ID ng dating owner. No, with 3 specimen signatures. Kailangan po original, hindi po Xerox yung kanyang pirma. So paano yun, sir? Sa ibang bansa nga, yun nga yung tanong ko. So yun nga po ang gagawin po natin dyan kapag nasa ibang bansa, kailangan niya pong mai-provide o kailangan po niyang magpadala ng photocopy po ng kanyang ID with 3 original specimen signatures. So, kailangan niyo po yun munang ma-receive, sir, dahil yun po yung gagamitin ninyo para magpagawa po kayo ng deed of sale, which is kasama po sa requirements kapag nagpa-transfer po tayo ng pangalan sa LTO. So, ganun lang po yun. Hindi rin po pwedeng Xerox lang po ng ORCR ang hawak natin, sir, ha? Dahil hindi rin po yun valid at hindi rin po yun tatanggapin ng LTO. So, dapat original po na ORCR, number one. And then dapat po, meron po kayong deed of absolute sale na pinirmahan, no? Na notarize po sa attorney. Okay? Kasi merong case na open deed of sale. So, kung open deed of sale, ang tinutukoy kasi noon hindi pa napanotarize. Pero meron na kayong deed of sale na pinirmahan. So, try nyo po ipa-notarize if valid naman. So, para hindi na po, hindi nyo na po kontakin pa. Hindi nyo na kailangan kontakin pa yung dating owner sa ibang bansa. Kasi ibang bansa, medyo malayo na po yun. Kung mag-shipping man, talagang matatagalan po. So, yun lang po, sir. Sana po nakatulong ako sa katanungan ninyo. And then, kung may gusto pa po kayong itanong, sisikapin po natin sagutin yan. Just comment lang po sa ilalim po ng video na to o sa comment section po nito. So, yun lang, mga kaibigan. Maraming salamat po.